Ang profitable indigenous growing system ay pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy mula sa feed to feeds. Hindi nangangamoy ang babuyan, gumagamit ng natural feeds, matipid at malaki ang kita. Ang feed pro feeds ay isang uri ng pagkain ng baboy na walang antibiotiko o walang halong chemicals. Ito ay pagkain ng baboy na nakapagbibigay ng magandang kalusugan sa hayop at nakapagbibigay ng magandang resulta sa karne at nakapagbibigay ng magandang kalusugan din sa tao. Ang Sante Feeds ay nagpo-produce ng pelleted hog feeds for all life stages. Ito ay mula sa biik hanggang sa paglaki nito. Kasama na rin dito yung para sa sow lactating at sow gestating. Ang range nito ay pwedeng super premium, premium at regular premium. It is produced through pelleting process to make it more bioavailable, highly digestible, for better assimilation of nutrients. Nag-establish kasi kami ng standard para sa mga raw materials. So, ang isang supplier din, meron din siyang specification na pinapasa para sa isang certain raw material na ibebenta niya sa amin. So, pagdating ng ingredient, ito ay sinasampulan namin, tapos nag-undergo siya ng physical at chemical testing. Kung ito ay bumagsak doon sa specification na binigay niya sa amin, ito ay outrightly rejected. Ang Feed Pro Feeds ay non-antibiotic. Ibig sabihin, hindi kami naglalagay ng mga gamot para sa kung anumang sakit. Bakit ang Sante pinopromote niya ang non-antibiotic feed? Kasi sa non-antibiotic feed, nakakapag-produce tayo ng meat na no antibiotic residue. So, ibig sabihin, sa mga nakakakain ng meat na to, hindi sila nagbibuild ng resistance sa other antibiotics. At the same time, wala ding withdrawal period para sa baboy at sa tao. Halimbawa, kung kailangan mong magbenta at magandang presyo at nagamit ka ng antibiotic, hindi ka agad makakapagbenta kasi kailangan mo munang tanggalin yung na-take na antibiotic ng baboy. So, mag-wait ka pa ng another week or 2 bago mo siya i-benta. Ang Feed Pro are formulated based dun sa animal requirement ng baboy. So, ibig sabihin nun, tama lang. So, kasi pag excess yung nutrients na nilagay mo sa feeds, mapupunta lang yan sa ihe, sa dumi, at nagpupulyot ka pa. Ibig sabihin nun, ang tinain niya, pera, kasi excess nutrients lang yon. So, sa amin kasi, ang ginagawa namin, yung tamang-tama lang, para for optimum growth ng baboy, at yung absorption niya, na-assimilate niya, yung mga nutrients. Sa quality control measures naman, kami kasi ay nag-establish kami ng standards para sa feed. So, usually, pag physical inspection, nagte-check kami ng mga length, yung fines, kasi sa amin, pinopromote namin yung pelleted feed. So, ibig sabihin, dapat less fines, the better. So, chine-check namin siya physically for powder, for length, yung sa sizes ng pellet. Chemically naman, meron din kaming chemical testing. So, nandun na yung percent protein, fat, fiber, calcium at phosphorus content ng product. So, lahat lang ng product na produce namin na pumapasa sa standards, yun lang yung nilalabas namin for selling. So, the rest, na pag ito ay bumagsak, siya ay rejected na. Ang shelf life ng Feed Pro Feeds, at most 4 months, yun yung recommended namin. Kasi yun na yung na-test namin na in 4 months talaga, hindi siya magde-disintegrate. Although, alam nating lahat na the fresher the better yung feed. So, nire-recommend din namin na hopefully na sana makain agad nung baboy yung feeds. Ang pinaka dapat nating tandaan is that dapat ang alaga natin, since nag-i-invest tayo sa kanya, pakainin din natin siya ng quality feeds para hindi nasasayang yung pera natin
At the same time, a social responsibility, dapat ang ipakain natin yung walang antibiotic para makasigurado tayo na yung kung sino man kakain ng meat na yon, safe siya.